Ano nga ba ang TAV offsetting dito sa Pag-ibig loan natin? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Merong tinatawag na TAV offsetting na pwedeng gawin sa loan mo, mapa-calamity man yan, mapa-multipurpose loan or short-term loan. Ito ay yung automatic na pagbawas sa naipon natin sa Pag-ibig. Halimbawa, nag-apply ako ng multipurpose sa kanila o ng calamity loan o iba pang loan sa kanila at yung na-loan ko na yon ay hinuhulugan ko naman pero hindi ko pala natapos yung paghuhulog. At ang paghulog ng utang sa Pag-ibig ay pwedeng 2 taon or 3 taon, depende sa in-apply natin na term. At sa akin, since na-realize ko na may utang pa ako dati sa Pag-ibig at gusto ko ulit mag-loan sa kanila ng panibago, dinouble check ko online yung loan na yon. Halimbawa, pwede kang mag-search dito. Click lang yung submit. At may nakukuha akong error message na katulad nito. Hindi makita yung record. So, paano ko nga naman malalaman kung magkano pa yung dapat kong bayaran at kung eligible pa akong mag-renew ng loan sa kanila? Ang ginawa ko ay nag-chat ako sa kanila dito. Mag-provide lang ng Pag-ibig number, first name, or yung complete name mo, email address at contact number. Sa bandang baba, piliin lang dito yung location mo. And then, yung chat service, paano mo nalaman, pwedeng through website or virtual Pag-ibig. At ano ba yung concern? Sa akin, ang concern ko ay yung sa short-term loan. Kapag kinlik niyo yung submit, kailangan nyo maghintay sa mag-reply na chat. Pwede umabot ng ilang minuto or may pagkakataon na ilang oras bago sila mag-reply. Depende na rin sa dami ng ina-assist nila for that day. So, ang ginawa ko is naghintay lang ako pero may ginagawa akong iba. So, nag-check lang ako from time to time dun sa phone kung nag-reply na ba sila. At nung nag-reply nga sila, ito na yung sinabi ko na hindi ko ma-view yung multipurpose loan at gusto ko malaman kung magkano pa yung dapat na bayaran ko sa kanila. Gusto ko rin kasi mag-loan pa ulit. At ang sinabi dito ay fully paid na pala yung utang ko sa Pag-ibig dahil sa TAV offset na tinatawag. So ano tong TAV offset? Ang nangyayari pala ay kapag yung short-term loan mo ay nag-mature na, ibig sabihin 2 years or 3 years at meron pa ako natitirang utang sa kanila, ang mangyayari ay automatically ibabawas yung natitirang utang doon sa savings ko pa sa kanila. At yung savings ko nga sa kanila, ang natira na lang nung binawas yung natitira kong utang, which is ito yon, naging 30,100 na lang. Pero may maloloan pa rin ako sa kanila kasi yung 80% na to ay pwede pang ipahiram sa akin ng Pag-ibig at that's 24,100. Depende kung magkano yung naging contribution nyo sa Pag-ibig, ganun din yung magiging loanable amount ninyo. Pero yung TAV offsetting, ay pwede maka-apekto kung kailan kayo pwedeng mag-loan ulit. Pwedeng agad-agad, katulad sa case ko, or pwedeng after 2 years pa kung kailan nangyari yung TAV offsetting o yung automatic na pagbawas sa savings account ninyo sa Pag-ibig. Sa akin kasi nagkaroon ako ng more than 6 payments. So kapag ganon, maaari agad mag-apply ng bagong loan sa kanila. Pero kung hindi ako nakapagbayad ng aabot sa 6 na payments, doon sa utang ko sa Pag-ibig, hihintayin ko pa yung 2 taon after nung nangyaring TAV offsetting bago makapag-loan ulit sa kanila. Also, idagdag ko na din na pwedeng mag-request ng immediate offsetting, ibig sabihin may loan ka ngayon. Gusto mo nang ipabawas yung natitira mong loan doon sa kasalukuyang ipon mo sa Pag-ibig. Pwede naman. Pero under this criteria, halimbawa disabled or nagkaroon na ng insanity, related to sa mental health, or separation from service o sa trabaho dahil sa health reason din, o di naman kaya nagkaroon o namatay yung immediate family member mo. Pwedeng gamitin yon na reason para makapag-request na automatically bayaran na yung natitirang loan pero hindi mo huhulugan, instead ibabawas na sa mga previous contribution mo. Ito pa yung ilang possible reason: unemployment dahil natanggal sa trabaho o nagsara yung kumpanya, critical illness, napasok dito cancer, organ failure, heart-related, stroke, or neuromuscular-related illness. Pwede rin yung repatriation ng OFW or iba pang grounds na approved ng Pag-ibig Board. Kapag ganon, mag-provide lang ng proof katulad ng death certificate, scan copy na na-layoff nga sa kumpanya, o depende na rin sa case mo. So, para sa akin, okay na din na nagkaroon ng TAV offsetting doon sa account ko. At least makakapag-loan ako kaagad ngayon. Sila na mismo yung nagbawas doon sa ipon ko. At the same time, meron kasing tinatawag na mga penalties kapag naglo-loan tayo, diba? So, sa Pag-ibig, meron ding penalties. At ito yung equivalent nun.
yung penalty ay everyday yun nangyayari. So sa inyo, kung may loan pa kayo sa Pag-ibig at alam nyo may natitirang loan na hindi nyo nabayaran nung nag-mature ito, i-check nyo sa Pag-ibig mismo kung ano na yun nangyari. Baka nagkaroon din ng TAV offsetting katulad sa akin. At tandaan na pwede mag-inquire sa kanila by clicking this chat with us online. O di naman kaya pwedeng tumawag sa hotline nila, that's 8724-4244. At sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede niyong i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!